Hindi na nila binibigyan ng halaga o hindi na nila binibigyan ng value yung udyok nung Espiritu nung Holy Spirit sa kanila. Hindi na nila naririnig. No? Dahil masyado na silang masyado na silang self-righteous, no? Dahil sa kanilang sariling kaparaanan. At saka po ito palang itong departing from faith o yung pagtalikod mula sa pananampalataya. This is a gradual process. Ito ay isang dapat na warning para sa bawat isa na hindi nangyayari yung departing from faith sa loob ng isang araw. Hindi nangyayari to the day after tomorrow. Ngayon, nandito ka sa loob ng Church of God, tapos tomorrow, bigla na lang mababatid mo, wala na sa iyong katotohanan, wala na sa iyong Holy Spirit. Hindi po ganun yung pag-depart o pag-set apart ng faith, no? Kundi, it is a gradual matter. Kaya, dapat ito magkaroon tayo ng maging paalaala to sa bawat isa na lagi natin siya sa atin ng ating mga sarili. Baka naman dumarating na rin tayo dun sa point na unti-unti na tayong nag-walk astray mula sa katotohanan. Unti-unti na tayong tumatalikod mula sa katotohanan. Iba na pala yung ginagawa natin. No? It is a warning for us. No? Gradual matter po yung pagde-depart mula sa katotohanan. Maaring yung katotohanan ngayon, bukas gumano na ng kaunti hanggang sa tuluyan ng bumaluktot. Ganun kasi yung mapasok yung yung kalaban sa atin di ba? Pag pumasok siya sa Church of God, hindi naman siya pumapasok dito ng may sungay. Hindi naman pumapasok si Diablo sa loob ng simbahan na mayroong sungay. Siyempre nagaan yung Evangelian. Nagaan yung tupa nga di ba? Sabi gano'n, a wolf cloaked with the sheep's balahibo ng tupa, no? Nagaan yung siya o naglalagay siya ng balahibo ng tupa para hindi siya para in disguise, no? Ganun yung Diablo pag pumapasok siya sa buhay natin. Hindi niya ipapakita yung mga negative effects, hindi niya agad ipapakita yung maaaring mangyari sa iyo na masama. Kundi ang ipapakita niya muna sa iyo yung benefits mo from it. Diba? Sino po yung magbibigay pa po ng mga susuko sa kanila? Si Tita Rose. Kaya nga po dito sa ating lesson ngayon, talagang mayroong talagang pagtalikod, mayroong na ano yan ng Panginoon na talagang darating ang panahon na ngayon nasa huling panahon na tayo. Nasa huling panahon, makikita na natin yung mga tanda kung anong uling ugali ng mga tao ngayon. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 3, makita mo yan na dyan na yung ugali ng tao na nasa mahuling panahon na tayo. At hindi lamang yun makikita natin, kundi maging yung mga minsan ay nakalasap ng kaligtasan, maaaring ganon, o nagkaroon ng minsan pananampalataya, ay tumatalikod din. Kaya nga dito mayroong paalala sa atin na kinakailangan natin maging mapagbantay. Dito nga sa yung mga tama yung mga ni Kuya Daniel na minsan hindi biglaan yan na agad-agad mag-walk out sa katotohanan na yan. Alam niyo, kapag isang Kristyano, hindi talaga siya naging masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi siya naging obedient sa ating Panginoon. Dadating talaga yon, mag-aano na lang siya, yung bang magre-reason out na siya, marami na siyang yung mga paunti-unting paglaban sa katotohanan. Sa kanyang puso, maaaring hindi minsan yung ipapahalagan niya, ganyan. Kundi nasa puso yun kasi Kaya mas mahirap yung bagay na yun. Alam niyo yung nadadaanan na lupa? Yung nadadaanan, yung laging dinadaanan. Kaya sa bukid. Hindi
Iba yun na ano yung lupa, yung nasud-sud sa Ilocano yun eh. Yung pang laging nadadaganan na apakan. Ganyan din yung salita ng Panginoon kung minsan, na hindi nasusunod. Pag hindi nasusunod yung salita ng ating Panginoon, makikita mo na yun yung nagiging yung magbibigay sa isang tao na okay lang ito. Yung bang bahala na buhay parang kamot may lang. Hindi talaga seryoso sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po dito napakahalaga na maging mapagbantay tayo sa mga gawa ng kalaban. Sabi nga, baka akala natin nakatayo ba tayo, hindi na rin. Lumayo na pala tayo sa katotohanan. Kaya napakahalaga dito yung laging pagsasaliksik sa ating mga puso. Napakaganda talaga yung mayroong ini-evaluate natin, ano na ba yung kalagayan ko sa Panginoon. Kasi alam naman din natin yun eh. Mararamdaman din natin sa ating puso kung mainit pa tayo o ano na tayo. Na dati gusto natin nasa harapan ng umuupo. Ngayon, gusto natin may mga palatandaan yan na yung isa ay medyo maano na sa kanyang pananampalataya. Pahuli-huli na magpunta sa panambahan. Absent na siya. Ganyan, wala namang kadali-dalilan. Ngayon. Kaya, darating talaga yung panahon na to. Tuloy na sa huling panahon na tayo. Meron na nga yung mga nakikita na tumatalikod na sa pananampalataya. At makita natin kung sino talaga, tama yung sinabi ng banal na kasulatan, kung sino talaga yung nakaalam na ng katotohanan, sila pa yung minsan talaga malakas na oppose na sa mga nasa katotohanan. Sila yung malakas na mang-alas ka sa mga sumusunod sa Panginoon. Kaya mas maganda na minsan yung mga talagang hindi pa naaralan ng yung naaralan ng totoong aral. Kasi napakalambot pa ng kanilang kalooban. Pero yung mga tumalikod na tapos babalikan mo sila, ang dami ng alam. Minsan nga, mas marami pang alam sa Biblia eh. Memorize pa yung aral ng doktrina ng Iglesia. Pero kung minsan sila yung matitigas na yung kalooban, parang nagiging na sila, yung nagiging righteous na yung mga inagpamagilid na nila yung kanilang mga gawa. Kaya yun ang pangalit dito. Kaya kung tayo nasa pananampalataya na, napakaganda na lagi natin ipasalisik yung puso natin sa Panginoon. Ako ba, Panginoon, ay masunurin sa iyong kalooban. Kasi kapag ang isang Kristyano, lalo na ito nga yung aral ng magaling ng ating Panginoon, pinakailangan talaga nating lubusang malinis ng ating Panginoon. Dahil kapag hindi, mabilis lang talaga, napakabilis na ang tao ay tumalikod sa ating Panginoon. Pag hindi naranasan talaga yung kagalakan sa paglilingkod. Kahit sa trabaho, kapag hindi ka masaya sa iyong trabaho, mabilis kang gumawa ng resignation paper mo dyan. Hindi ka masaya eh. Pero kung masaya ka sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, hindi natin iwanan yan. Ipaglalaban mo yan. Ganyan din sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po. Wala po magpatuloy na po tayo dito sa 4.3 po. Sabi dito, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamang kasi na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sabi dito, false teachers. Ano yung, kung sinasabi natin, kung merong mga false teachers, ano yung mga aral o ano yung mga lessons na nagmumula doon sa false teachers? It follows na kung yung mga teacher ay false, ganoon din yung mga sinasabi nila. Wala sa katotohanan. Ganoon din yung mga inaaral nila. Maaring, for instance, no? Pag sinabi natin, ito yung correct, pag may kaunti kang inedit o may kaunti kang binago dyan,
sasabihin mo pa rin ba tama yan? Hindi na tama yun. For instance, sabihin mo, eto lang yung tamang sagot doon sa tanong na to. Pag nagkaroon ng ibang sagot, hindi na tama yun. Wrong spelling wrong. Ganon. Ganon sa pananampalataya ng isang Kristiyano, ganon yung doktrina ng ating Panginoon. Yung katotohanan na ipinahayag ng ating Panginoon nung unang mga panahon na pinanampalatayanan ng kanyang mga anak, ng mga nauna pang mga Kristiyano, yung pa rin yung katotohanan na pinapanampalatayanan natin hanggang sa ngayong mga kapanahunan. Ibig sabihin, kaya nga sabi ko ng doktrina ng Diyos. Doktrina ng ating Panginoon. Hindi doktrina ng tao. Paano mo masasabing doktrina ng tao yung isang aral? No? Paano? Kailan darating doon na magiging yung doktrina ng Diyos ay magiging doktrina ng tao? Pag nagkaroon pag lumabas na yung bagong edition, pag naglalabas ng bagong edition yung mga tao, pag nagkakaroon sila ng revised edition ng doktrina ng ating Panginoon. For instance, yung katotohanan na unti-unti nilang binabalik para umayon sa kanilang kagustuhan, no? Ilalagay nila ito, i-interpret nila ito sa ganitong kaparaanan para masabing yung kanilang ginagawa, hindi naman sila nagkakasala kasi ito yung nakasulat dito eh. Ito yung kapahayagan ng ating Panginoon, ito yung katotohanan. Yun yung sasabihin nila. No? Ito yung katotohanan, ito yung sinasabi ng ating Panginoon. So hindi ako nagkakasala. Bakit nagkakaroon ng edition ng doktrina yung mga tao aside from the doctrine of God? No? Ito kasi yung way o yung kaparaan ng tao para ma-justify yung kanyang mga maling ginagawa. Gumagawa siya ng kaparaanan para maging legal yung mga illegal na gawain. No? Parang yung ano lang yan eh, pagpapasabatas ng weteng na gagawing legal. No? Gambling yun, illegal, pero gagawing legal. Ganon din sa pananampalataya ng tao. Kapag may isa kang stand na gusto mong gawin, o gusto mong gawing legal, o gusto mong gawing hindi ipakita o ipahayag na hindi ka nagkakasala, anong gagawin mo? You will try to justify yourself. No? Maaring sa mata ng tao, maaring sa mata ng mga nakakakilala sa iyo, maaring sa mata ng mga taong pinahayagan mo nung ganoon, wala kang kasalanan kasi yun yung alam nila, yun yung ipinakita mo. Pero sa mata ng ating tunay na Panginoon, doon ka nagkakasala. No? It doesn't matter if, ito kasi yung dapat maging stand ng bawat Kristiyano. It doesn't matter if you can please every person on this world. No? Kahit hindi mo ma-please yung kapitbahay mo, kahit hindi mo ma-please yung taong nandiyo, yung tambay din sa kalye, yung office mate mo, yung boss mo, kahit hindi mo sila ma-please, ano yung importante sa buhay ng mga Kristiyano? Ang importante sa atin, ang ma-please natin yung ating Panginoon. Kaya nga hindi tayo naniniwala o hindi natin inaayon yung ating sarili doon sa kasabihan na go with the flow, no? Walang Kristiyano na go with the flow. Paano kung yung agos ng sanlibutan susundan mo? Ano yung patutunguhan mo, no? Ano yung kahihinat na ng buhay mo kung ikaw ay magpapadala doon sa agos ng sanlibutan? Kaya nga bilang mga Kristiyano we departed from sin eh. Ito pa po pala isang katotohanan tungkol sa departing from faith, no? Sabi ganun, pag umalis ka sa isang lugar, ibig sabihin may pinuntahan kang ibang lugar. Di ba? At syempre, yung pinuntahan mong lugar, yung opposite ng pinanggalingan mo. Ibig sabihin, kung nagmula ka sa pananampalataya, nagmula ka sa katotohanan, lumabas ka sa katotohanan, papasok ka ba sa ibang katotohanan? Wala nang ibang katotohanan. No? Malinaw at tayo na sinasabi ng ating banal na salita ng ating Panginoon na walang ibang katotohanan. No? Kundi sa Kanya lang. Ibig sabihin, pag lumabas ka na sa katotohanan,
You departed from truth. You departed from faith. Saan ka pumupunta ngayon? Wala ka na sa katotohanan. Pumupunta ka na dun sa kaaway. Masakit mang isipin, ang opposite ng ating Panginoon ay yung kalaban, yung diablo. No? Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano that you departed from faith, ibig sabihin, pumunta ka na sa diablo. Masakit mang isipin, pero yun yung totoo. No? Umalis ka na sa katotohanan eh. Yun yung katotohanan nun. Nandun ka na pumunta sa kaaway, iba na yung kinampihan mo. Siguro the saying that you can serve two masters. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Iiwan mo yung isa, at mamahalin mo yung isa. Mamahalin mo yung isa, itatakwin mo yung isa. Ganoon, no? Magpatuloy po tayo dito sa... Sino po yung may mga katanungan po? Tsaka susunod po. Dito sa 4.3 po. Kaya yung pagbabawal sa pag-asawa, ano yan eh. Meron talagang reliyon na binabawal nila yung... Pero yung first marriage na... Inordain ng ating Panginoon, o nagbakong din si Adan at Eva. Banal yan. Inordinahan niya ng ating Panginoon. Kaya, kapag ito ay pinapangaral o huwag kayong mag-asawa, saan yun? Saan nila kinuha yun? Wala, diba? Nasa Biblia. Yan, Panginoon, yun ang kanyang inutos nga eh. Pero, hindi naman dapat sobra. Yung mga iba eh, sabi nga dito, a pastor, only one wife. Yung mga iba, mayroon pang mga ibang senta ng religion eh. Hinilagay ng Diyos sa puso ko na ikaw magiging asawa ko. Pero may asawa na siya. Nakakita siya ng magandang member. Ngayon, sabi ng Diyos sa akin, ikaw magiging asawa ko. Kaya napakaraming asawa. Yung mga iba naman, bawal mag-asawa. Pero nag-abort, di ba? Doon sa likod ng mayroon ng libingan doon. Mayroon doon sa amin eh. Mayroon doon sa lugar namin yung old na simbahan doon. Napakarami daw umiiyak doon na mga bata paggabi na nagmumulto na dahil nabawal nila. Pero mas maigi pa, di ba sinabi nga ng Panginoon eh. Kahit si Pablo na mag-asawa kaysa mag-asala, di ba? Kaya kapag ito yung ganito na, sumusobra na sa banal na kasulatan, sabi nga, yung magsobra at magkulang sa banal na kasulatan, saan nagmumuleto? Sa diablo na yan. Kaya nga tayo, kaya nga sinabi ng Panginoon, salisigin natin yung banal na kasulatan eh. Yung nangangaral ba sa atin? Nasa Biblia ba? Hindi na pangaral. O wala na sa lugar. Yung mga iba, gumagawa sila ng bagong edition para ma-cope yung kanilang mga gawa. Ito, dadagdagan natin ito para yung ma-justify yung kanilang mga gawa na masasama. Kaya nga dito, sabi nga kanina, ni Kuya Daniel, kung ikaw umalis sa katotohanan, you depart from the truth. Saan ka nga naman pupunta? Nasa katotohanan ka na. Eh, siyempre, nandun ka na, pupunta ka na sa kalaban. Lalayo ka na talaga sa ating Panginoon. Dahil wala nang ibang katotohanan pa maliban sa ating Panginoon. Yun din po na yung nabanggit po ni Tita Rose. Kalimutan ko rin po na-mention ko yun. Yun po yung isang concrete example ng false teaching, no? O maling doktrina na itinuturo. Which is very evident kasi nakikita natin, pati maging yung pagkain ng karne, no? Bawal kami kumain ng karne niya kasi sabi na nakatulatan namin. Yung pagkain ng karne ng baboy, yung pagkain ng karne yan, marumi yan, no? Kasi dyan daw pumunta yung mga demonyo nung pinalayas ng ating Panginoon, pumunta dun sa mga baboy. Ibig sabihin ba dun sa pinalayas ng ating Panginoon na mga demonyo, tapos pumunta dun sa baboy? Saan napunta yung mga baboy na yun? Diba? Ayon sa katotohanan, no, based on facts na nabasa natin doon, tumalon yung mga baboy doon sa cave, sa bangin. Nung namatay na yung mga baboy na yun, ibig sabihin ba yung mga anak ng mga baboy na yun, yun pa rin yung pinakain natin, kaya meron pa rin demonyo sa loob ng katawan. No?
Kaya isang maliwanag, o ito ay isang malinaw na pagpapakita na ito ay doktrina o aral na nanggagaling na doon sa tao. No? Pinaruhan ng kanilang sariling mga budhi. Kapahayagan mula sa kanila. Facts na inaangkin nilang katotohanan galing sa kanila. Hindi katotohanan mula sa ating Panginoon. Kaya sinabi natin, hindi na doktrina ng ating Panginoon, kundi sinasabi natin na revised edition ng doktrina ng tao. No? Kaya nawa, bilang mga Kristiyano, huwag tayong magkaroon ng sarili nating revised edition ng doktrina ng ating Panginoon. We abide with the same old. No? Kaya nga sabi natin, I'd rather be an old-time Christian. No? I'd rather be an old-time Christian. Kasi sabi nga, kahit gaano kaluma o gaano katagal na yung salita ng ating Panginoon, yung kanyang mga pangako, hindi naman nagbago yun. Hindi nagbago para sa atin yun. Yung katotohanan ng unang panahon na pinahayag, yun yung katotohanan ngayon na tinatayuan pa rin natin hanggang ngayon. Kaya panatilihin natin yun. No? Huwag tayong gumawa ng sariling mga katotohanan o ng mga aral para i-justify yung actions natin. I-justify yung wrongdoings natin. For instance, na magkamali ka sa harap ng ating Panginoon, anong gagawin mo? Huwag ka na makatwiran. No? Huwag ka na makatwiran sa harap ng ating Panginoon. No? Bakit? Yung katalinuhan ng tao, ano yan sa harap ng ating Panginoon? Kamangmangan. No? Huwag ka magmatalino sa harap ng ating Panginoon. Akuin mo yung kasalanan mo, akuin mo yung pagkakamali mo, humingi ka sa Kanya. Humingi ka sa Kanya na palampasin niya sa'yo yung iyong nagawa. No? No? Hindi yung i-justify mo yung sarili mo na wala ka naman talagang nagawang kasalanan. Si Brother Bongko. Dagdag ko lang dun sa pagkain ng lugar. Sabi mo sa maliban lang sa dugo at bilikti. Yun ang dapat natin na hindi pwedeng kainin. Kasi yun ay dapat nasa sa bigyan. Kung paano kung ang tao ay kumakain ng dugo, yung mga bagay na yun, sila ba ay mayroong pananagutan? Yung tanong po ni Tito Bo, kung sila daw po ay kumakain ng dugo, ano po ba yan? Yung mga tao kumakain po ba ng dugo na yan? Yung may mga nakaalam na nakatotohanan o hindi ba? Kung hindi pa nila nalalaman na yung mga bagay na yun, hindi pa sila maaaring Yung tanong po ni Tito Bong, sino po yung natin sumagot? Yung tanong po ni Tito Bong, kung yung pagkain daw po ng dugo na nakikita dun sa Bible, o nakikita natin dun sa balat na kasulatan na talagang hinahadlangan o pinagbabawal, paano daw po kung yung taong wala pang pagkilala sa ating Panginoon kumain nun, may pananagutan daw po ba sila? Sino po yung nais sumagot? Si Noemi po. Ano po? Pag po hindi po alam yung katotohanan, wala po pong pananagutan. Kasi meron nga tumanggap na siya sa Panginoon kahit panangkain ng dugo Pero kung nalaman niya, hindi na siya kumain. Pero kung kumain pa rin siya, pag-usapan niya. Alam na niya yung katotohanan Kaya, kapag hindi natin alam kagaya yung batas, hindi mo na alam yung batas, wala kang pananagutan. Pero alam niyo, meron na rin ang gobyerno natin ngayon na yung ignorance of the law, sabi niya. Excuses no one, sabi din niya. Kaya, tungkulin natin bilang mga Kristiyano na alamin. Kaya nga hindi tayo nag-stop dito, nag-aaral tayo, marami tayong nakukuha ng liwanag. Pero ang utos pa rin ng Panginoon, magsaliksik tayo sa banal na kasulatan. Kahit
Dahil sa atin, kapag talaga bibig natin sumunod sa ating Panginoon, sasaliksik talaga tayo, nag-aalam ka tayo ng mga liwanag sa ating Panginoon. Ayun po. Sigaw na ba? Tanong sa pag-aasawa yung Kristiyano. Halimbawa, hindi pa siya Kristiyano, nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon sila ng may mga anak sa kanyang asawa at kasal sila. Ngayon, naghiwalay sila at naging Kristiyano siya, may asawa siya. At doon sa una, may mga anak siya pero hindi siya kasal. Ngayon, naging Kristiyano siya, nagkaroon siya ng, bago siya maging Kristiyano, may asawa siya, wala siyang anak, pero dito siya kinasal. Ngayon, sa bahaging yun, alin ba dapat ang may karapatan, ang tunay na may bless ng ating Panginoon? Sa bagong asawa niya, wala siyang anak, pero kasal siya. Doon sa una, may mga anak siya, pero hindi siya kinasal. Pero, yung tanong po ni Lolo Bat, tungkol daw po sa mag-aasawa, medyo complicated po. Parang kailangan natin mag-ganyan na advice. Pero sila po ninyo yung mayroon na tayong mga kapatiran na naging karanasan yan eh. Na nagkaroon na sila ng yung una, meron na silang anak tapos sumunod ay nag-asawa siya. Doon niya nakilala ang Panginoon. Ngayon, ang humihingi sila ng advice sa mga talagang binasa na sa mag-aasawa or sa ano ng Panginoon. Pero, ang sabi nila, yung mga true conscience yung ginawa nila eh. Halimbawa, sinabi ni Enoch, may anak na siya sa nauna. Hindi nung nalaman niya yung katotohanan, siguro kung hindi niya sinusuportahan yun, hindi suportahan na niya. Ito yung pinakasalan niya eh. Yung pinakasalan niya. Meron naman, ibang instance naman. Ito, marami siyang anak, tapos yun yung pinakasalan niya, tapos ito may bago siyang asawa. Ayaw, nung nakilala niya ang Panginoon, hindi wala niya yung asawa niya na huli na hindi naman niya pinakasalan. Ayaw din na rin niya makisama. At ito, gumagawa din siya ng paraan para balikan yung gusto nga niya ituwid yung buhay niya eh. Kaya, yung ano hininom, medyo ano yan, parang napakaselan na matabig, kung kailangan talaga nire-resolve balik mismo ng nung yung taong yun. Kasi gusto niya maging ano siya sa Panginoon eh. Kaya gumagawa siya ng paraan. Yung mga iba talaga, meron akong kilala, ganun ang naging sitwasyon sa buhay nila. Hindi na niya kung may obligasyon man siya doon sa naging asawa niya na hindi naman sila kasal. Susuportahan niya yung mga anak niya financially. Pero ayaw na niyang kasamanin. Meron lang akong mga nakilala na gano'n. Dahil tinignan nila, nakilala nila ang ating Panginoon. Gusto talaga nilang go straight na buhay nila sa Panginoon. Wait, idadagdag lang ako. Kasi ang tanong ni Kuya Pat, alin daw ba yung may blessings doon? Ay, blessing. Oo, kasi ang ano niya, yung kinasal siya, walang anak. Samantalang yung isa na hindi siya kasal, yun ang may anak. Kasi sa mag-asawa, parang kinonsider nila blessings yung anak. Dahil sa hindi sila kasal, although na nagkaroon sila ng supling, blessings pa rin yun mula sa ating Panginoon. Hindi pa naman siya nakaalam ng katotohanan nun eh, nung ginawa niya ang mga bagay niya. At yung sinabi ni Sister Rose, kung ano yung, kasi consequences, kadalasan naman kasi yung dumarating sa napunta tayo sa problema dahil sa consequences sa mga ginawa natin. Maging sa kalusugan natin, bakit tayo naging sakitin? Dahil sa kapabayaan natin. Parang hinaharap lang natin yung bunga ng mga nakaraan nating mga gawa. Kaya ngayon, kung paano natin isitag yun, humingi tayo ng guidance sa Panginoon.
Kasi higit sa lahat, sabi niya, may mga legal counselor, may mga ano, pero higit sa lahat, yung ano talaga, yung guidance ng Panginoon, kung paano ka gumawa ng, kasi yung mga bagay na yun, masisila na decision yun. Hindi natin pwedeng i-apply yun sa isang, yung pagkalahatang sitwasyon. Depende kasi yun sa sitwasyon eh. Kaya, yun, talagang marundog na paghingi mo ng tulong sa Panginoon. Yun po. Yun nga po dapat yung maging pinaka-unang option natin, higit sa lahat, no? Kahit hindi about sa pag-aasawa, no? Kahit sa lahat ng bagay na mga nasuliran yung darating sa atin. Yung magiging outcome niyan, hindi mo dapat hingin sa ibang tao. No? Hingin mo yung opinion nila tungkol sa bagay na yon, guided by the Holy Spirit. Pero hindi ka magbabase doon sa magiging decision nila ng magiging outcome. Kundi higit sa lahat, dapat, before anything else, bago mo sa kanila itinulog yung problema yun, yung silaran yun, dapat, una sa lahat, itinulog mo na sa ating Panginoon. No? Kasi sabi nga natin, hindi naman magkukulang yung ating Panginoon sa atin. Ipapahiwatig at ipapahiwatig niya sa'yo yung nararapat mong gawin. No? So, hindi hahayaan ng ating Panginoon na magkasala ka ng paulit-ulit kung talagang ano sa puso mo na nais mong nais mong sundin yung nais ng ating Panginoon sa buhay mo, nais mong siya yung maitaas. Hindi naman niya hahayaan na magkasala ka ng paulit-ulit. Hindi niya hahayaan na kasi hindi na pagkakamali yun kung mauulit na mauulit. No? Siya yung gagawa ng kaparaanan para sa atin. Kaya dapat siya yung maging first option natin sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang dun sa ganong matters, kundi sa lahat ng pagkakataon. Nakapa yung malinaw yun. Dito na po tayo sa 4:4 po ng 1 Timothy. Sabi dito, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinanggap ng may pagpapasalamat. Sa English sabi dito, for every creature of God is good and nothing to be refused if it is received with thanksgiving. Ano yung pinapahiwatig dito? Ano yung pinapakita dito? No? Hindi nito i-justify yung action na naman kanina. Baka sabihin na naman natin, i-justify nito yung action kanina na katulad ng binanggit ng Tito Bong. Yung pagkain ng dugo, sabihin nga nun, dugo naman yan, pagkain naman yan, pag pinag-pray mo yan, pag pinagpasalamat mo sa Panginoon, malinis na yan. Ganun ba yun? Ha? Ang sinabi naman dito, kung makikita natin, according to the Spirit, if you know the truth, you can eat any of the good things God has made man to eat. If you know of the truth, no? Eh kung alam mo na nga na katotohanan yun, na mali yung pagkain ng bagay na yun, kahit pa anong sabihin mong pinag-pray mo yan, sabihin mong pinag-fastingan mo pa ng 3 araw bago mo kainin yung pagkain na yan, hindi mo pa rin mababago yung katotohanan na sinasabi na hindi mo dapat kainin yun. No? Kaya nga sabi nga nun, kung ikaw ay, kung para sa bawat Kristiyano, kung alam natin yung katotohanan at patuloy natin sisiyasatin yung katotohanan, palalaguin natin yung pagkakaalam sa katotohanan, hindi ka magkakasala if you will abide. Hindi maaaring hindi mo masunod yung nais ng ating Panginoon. No? Siyempre masusunod at masusunod mo yun eh. Kasi nakikita mo na yun yung nais ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng God's work is good, sabi dito, walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap ng may pagpapasalamat. No? O baka sabihin na naman ng iba, tungkol dun sa pera naman, sasabihin ganun, galing sa magnanakaw, hindi ko naman alam na galing sa magnanakaw, binigay sa akin. Pinagpasalamat ko sa Panginoon. Wala ka pa na nagulat doon, hindi mo alam eh. Diba? Pero sabi nga, if you know of the truth, kung alam mo naman pala na nanggaling sa magnanakaw, yung perang yun, ibinigay sa'yo, kahit sabihin mong thank you Lord, blessings to. No? Kahit sabihin mong gano'n, kahit tanggapin mo ng blessings na mula sa Panginoon, mali. Kasi alam mo nanggaling sa masama. Alam mo nanggaling sa kasalanan. No? Pero sabi nga dito,
lahat ng bagay na ginawa ng ating Panginoon ay mabuti. Lahat ng bagay na pinapacilitate, lahat ng bagay na pinapatnubayan ng ating Panginoon ay mabuti. No? Ito yung dapat maging guiding words para sa bawat Kristiyano. No? Na sumasa atin yung Diyos. Ano yung statement that follows na kung nasa atin yung Panginoon? Ibig sabihin, nasa atin yung goodness, nasa atin yung graces. Kaparehas ito sa pagsasabi, no? Para sa bawat isa na maging kalmado tayo o maging complacent tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil lahat nung nasa atin ay mabuti dahil nasa atin ang ating Panginoon. Kumbaga, comforting word to ng ating Panginoon para sa atin. No? Kung tatanggapin natin ng may pagpapasalamat ng lahat ng bagay. Pag pinagpapasalamat mo yung isang bagay, ano yung kahulugan nito? No? Ibig sabihin, masaya ka na natanggap mo yun. Ganon din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag sa araw-araw na paglilingkod mo sa ating Panginoon, nagiging masaya ka, lagi mong ipinagpapasalamat sa ating Panginoon yung buhay na ibinibigay niya sa'yo. No? Yung buhay na natatamasa mo pa rin mula sa Kanya. Kaya yung paglilingkod mo bilang isang Kristiyano, nagiging easy, nagiging madali. Katulad nga sinabi kanina ni Tita Rose, diba? Kung mahal mo yung trabaho mo, masaya kang ginagawa yan. Amen. Ganon yung paglilingkod sa ating Panginoon. Magiging mabuti lamang, kaya-aya yung paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kung bukal sa puso mo, kung minamahal mo talaga yung paglilingkod. Pero kung hindi mo minamahal yan, magiging mabigat, burden para sa iyo yung paglilingkod sa ating Panginoon. Burden sa iyo yung pag-attend every Sunday, manggagaling ka sa ganitong lugar, maputi, no? Hahayo ka, pupunta ka dun sa kanila, tapos ganun lang ang ulam na ipapakain sa iyo. Burden sa iyo. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano nagmamahal sa gawain, mahal mo yung ginagawa mo bilang isang Kristiyano, ma-appreciate mo lahat ng bagay na yun. Ma-appreciate mo na dumaan ka doon sa mabuti, no? Pero hindi ka naman nadumihan. Okay, well, napakabuti talaga ng ating Panginoon, hindi ako nadumihan. Doon sa mga simpleng bagay, kaya mong ipagpasalamat sa ating Panginoon dahil mahal mo yung ginagawa mo bilang isang Kristiyano. Pero kung hindi mo mahal yung gawain ng ating Panginoon, kahit gano'ng kaliit na bagay yan, maiinis ka, maiirita ka. Kahit maliit na bagay, susukuan mo na. Yun yung mangyayari kung hindi mo mahal. No? Kaya mahalin natin yung mabubuting gawa ng ating Panginoon para sa ating buhay. Kasi wala namang masamang ginawa yung ating Panginoon. No? Sabi nga, God's work is good. Kaya lahat ng mga bagay na pinagkakalog sa atin ng ating Panginoon, tinatanggap natin mula sa Kanya, mabuti. Dumako na po tayo dito sa 4:6 po ng 1 Timothy. Sino po yung may mga katanungan sa kasusunod po? Sa 4:6 po, kung ipaalala mo sa mga kapatid sa mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na pinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral at sinusunod mo hanggang ngayon. Preach of the truth. Sabi dito, preach of the truth. No? Paano magiging isang mabuting guro yung isang guro? No? Paano mo matatawag na mabuti siyang guro? Kailan? At what point? Masasabi mong mabuti siyang guro kung nagpapacilitate siya ng isang mabuting learning environment para sa mga estudyante. Kung nagagawa niya itanim doon sa mga estudyante yung mabubuting aral. No? From the word itself, mabuting guro. No? Ibig sabihin, dapat yung i-inculcate mo doon sa bata, sa iyong mga estudyante, ay mabuti. No? Doon ka lamang matatawag ng isang mabuting guro. Ano yung pinakamalaking crime na sinasabi nila na maaari ng teachers? Magturo ng mali sa estudyante. Bakit? Kasi dadalhin ng estudyante yung knowledge na yun hanggang sa kanyang paglaki. Sabi nga, mahirap i-correct yung nakasanayan natin. Kaya bilang
mga ministro, kung ikaw man ay tumatayo, o ikaw man ay humahayo para magpahayag ng salita ng Diyos, there's a big responsibility on your shoulder. No? Na ipahayag mo dapat yung katotohanan. Na ipakita mo dapat yung katotohanan. Napakalaking responsibilidad sa iyo. But it is a privilege bilang anak ng Ama kung iniibig mo yung kanyang mga gawain. Kasi dapat bilang isang ministro, o kung ikaw ay magpapahayag ng salita ng ating Panginoon, you have to make sure o dapat maging sigurado ka na yung ipapahayag mo ay katotohanan. Otherwise, sabi nga, kung saan pumupunta yung leader, doon din sumusunod sa kanya yung kanyang followers. No? Ibig sabihin, kung ikaw yung, for instance, ikaw ay isang teacher, kung ano yung mga sinasabi mo, yun yung sinusunod ng mga estudyante mo. No? Kapag naligaw ka, kapag iba yung pinuntahan mo, ano yung mangyayari doon sa mga estudyante? Pati sila maliligaw. Ibig sabihin, hindi lang kaluluwa mo yung cargo de consensya mo bilang isang tagapagturo o bilang isang tumatayo sa likod ng pulpito. Kundi cargo de consensya mo yung mga nakatingin sa'yo, yung mga nakaririnig sa'yo. That's why the Bible is encouraging you na ipahayag natin yung katotohanan. Sabi dito, preach the truth. No? Ipahayag yung katotohanan. People who depart from faith yet go on the religious profession will try to influence others to follow. That is one reason why we need to give heed to the warning of the Spirit as revealed in this verse. This verse declares if we put the brethren in remembrance of these things, we would be good ministers of Christ, of Jesus Christ. No? Sabi dito, maging yung mga ibang tao na wala sa katotohanan, no? Yung sinasabi nila natin mga self-proclaimed pastor, self-proclaimed minister, ano yung ginagawa nila? Ano yung aim nila? Naghahanap din sila ng followers, di ba? Naghahanap din sila ng mga susunod sa kanila, makikinig sa kanila. So, kung ikaw ay isang mabuting servant ng ating Panginoon, dapat nasa iyo yung urge na makapagpahayag din ng katotohanan. No? In your own ways, hindi naman kailangan bilang isang alipin ng ating Panginoon, hindi mo naman kailangan tumayo dyan sa labas tapos lahat ng tao makakasalubong mo, uy, nakakaalam mo na ba yung katotohanan? Gusto mo ba mapunta sa impyerno? Hindi naman ganoon. No? Sabi nga ni Tita Rose, even your actions. No? Action speaks louder than words. Kahit sa actions pa lang natin, maaaring ipakita mo, ipahayag mo na yung katotohanan. No? Amen. Hindi mo kailangan laging magsasalita, hindi mo kailangan laging magpapa-impress sa tao na ikaw ay mabuting speaker, no? Ng salita ng ating Panginoon, kundi ang higit sa lahat, dapat nakikita sa actions mo, nakikita sa buhay mo. Kasi walang sense na ipahayag mo yung mga ganitong salita kung hindi naman makikita sa buhay mo, kung hindi naman makikita. Kasi mas maniniwala sila doon sa nakikita nila sa buhay mo kaysa sa doon sa mga sinasabi mo. Kasi yung words, papasok lang yan sa tenga eh. Sa isip lang, lumalabas. Pero yung mapaperceive nila, makikita nila sa buhay mo, makitatanim sa puso nila yun. No? Kaya, kung mayroong pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon, kung mayroong makasilip ka ng chance na maipakita, maipahayag yung katotohanan, kunin mo yung chance na yun, grab mo yung chance na yun na maipakita yung katotohanan. Amen. Maipakita yung katotohanan, maipabatid kahit kanino. Si Tita Rose po. Kaya dito nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, inaano ni Pablo sa mga elders of the church na meron talagang warning dito. Sabi niya, na pagkatapos na yung mga nakalasap ng liwanag na yan, kapag sila'y dumipart sa katotohanan,
isang bagay pa ang gagawin nila. Hindi lang sila basta-basta kumisa na alis lang. Kundi anong gagawin pa nila? Mandalangay ng mga followers nila. So, syempre, hindi naman nila pupuntahan yan yung mga medyo alam nila na matitibay yung pananampalataya, yung settled na yung faith. Ang pupuntahan ng mga yan, yung medyo ano-ano yung panahapay-hapay ang pananampalataya, di ba? At sabi nga niya mas gagawin pa nilang masigit na masama kaysa sa kanilang mga gawa. Basahin mo yung mga kinuquote doon. Na ganoon kahirap talaga kapag lumayo sa pananampalataya. Kaya dito nga yung sinasabi ni Pablo, mayroon siyang warning na kailangan talaga yung katotohanan. Ay huwag nating pabayaan na mahaluan ito kailangan maging firm tayo sa paghawak natin sa katotohanan. Mahigpit na katotohanan, na paghawak sa katotohanan. Kaya sabi nga dito ang katotohanan na to, hindi lang yung mga ministro ang kinakailangan na magkakitaan ng katotohanan. Di po ba? Bawat isa nakasama sa iglesia ng ating Panginoon. At bawat isa sa atin, kinakailangan natin maging firm, hawak kamay. Yung pang bawat isa sa atin ay maging magtulungan para may paglaban ng katotohanan na to. Ayun yung tungkulin natin ngayon. Dahil nga sa sinasabi, mayroong sa uling panahon, mayroong nakalikod sa pananampalataya. Anong attitude natin towards one another? Bilang mga nakaalam ng katotohanan na to. Siyempre, paalalahanan yung mga maaaring tumalikod o maaaring mga tumalikod. Hindi tayo yung kanilang hihikayatin. Hindi tayo yung maging matibay dito na magtatanggol sa katotohanan. At ayaw natin. Sabi nga, maging mapagbantay kayo kasi kailangan tayo. Bawat isa sa atin, tagapagbantay ng ating mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon kay Efraim, nasaan ang iyong kapatid? Kasi nahanapin sila sa atin. Ngayon, dahil tayo tagapagbantay ng ating kapatid, ayaw natin na sila ay umiwalay sa atin. Although ang tao mayroong sariling pagpili, pero gagawa pa rin tayo ng paraan para sila ay maibalik natin sa pananampalataya kung sila man ay na-depart sa pananampalataya. Pero sabi nga, huwag natin nahayaan na pumasok pa sila na kukuha pa ng kanilang may hikayat nasasama sa kanilang masasamang gawa. Kaya nga dito yung katotohanan, talagang napakabigat na responsibilidad yan ng isang ministro ng ating Panginoon. Lalo na pag nalaman natin yung katotohanan, mas mahigit pa nga yung hindi mo alam yung katotohanan, wala akong responsibility. Kahit sa atin, bilang individual na Kristyano, wala tayong pananagutan unless na malaman natin yung katotohanan. Pero lahat ng pribileyo, lahat ng paraan, ibinigay na ng Diyos sa atin para hindi na tayo ignorante sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Hindi pinagkatiwala niya ito. Bawat isa sa atin. At hindi rin natin sasabihin, yung bata ko pa kasi, kaya tungkulin natin talaga na magpatuloy to be strong in our faith. Yun nga po, yung sinabi din kanina na hindi lamang ito nakaatang responsibilidad sa mga preachers o sa mga ministro tumatayo. Sabi nga, each and every Christian has their own ministry. May sarili tayong ministry o gawain. Kasi tayo yung mga sangkap sa katawan ng ating Panginoon, di ba? So may kanya-kanya tayong responsibilidad na ginagawa. Kaya hindi lamang naaatang yung pagpapahayag ng katotohanan, hindi lamang ito naaatang doon sa balikat ng ministro na tumatayo o sa preachers, kundi ito ay naaatang sa balikat ng bawat isa. Dahil meron tayong, dahil nga sa atin yung katotohanan,
capable tayo na yung katotohanan na yun, palaguin natin. No? Hindi lamang palaguin by means na hindi lamang tayo yung makaalam ng katotohanan. No? Ipapahayag at ipapahayag natin sa iba. Hindi natin sasariliin yung kaligtasan na tinanggap natin. Ano nga uli yung sa previous lesson natin, ano nga uli yung will ng ating Panginoon? Ba? Na ang bawat isa ay maligtas. Kaya nakaatang sa balikat natin yung bilang mga Kristiyano, bilang mga ministro, tagapaglilingkod ng ating Panginoon, na ipakita, ipahayag ang katotohanan sa iba. Dito na po tayo sa panghuli po, sa 4:7. Sabi dito, datapwat itakwil mo ang mga katang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Ito po, this is yet another warning for everyone, for every Christian. No? Some things are to be rejected. Hindi lahat ng nagpapahayag, lagi natin itong nagpapahayag, hindi lahat ng nagpapahayag ng tungkol sa ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi na mga simbahan ng praise the Lord, hindi lahat ng nagsasabi I love you Lord, hindi lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan, hindi lahat yung nagpapahayag ng katotohanan. No? It is yet another warning for us na maaaring sila yung binabanggit na mga false prophets o mga false na ministers, false ministers na nagpapahayag ng false doctrines. No? Yun yung iingatan natin, hindi yung porkit, hindi naman natin sinasabi na huwag tayong, let us not be friend with others. Hindi naman yun yung nangangahulugan na may nakita kang mahabang palda pero hindi nyo ka churchmate, sasabihin mo man, hindi yung Kristiyano, ano lang yan, ibabalat kayo lang yan, papangyan lang yung Kristiyano. Hindi ganon, no? Hindi pa rin ganon yun. It is yet another warning to us na tingnan natin o siyasatin natin yung ating pananampalatayanan o yung magiging stand natin. No? Yung magiging tatatayuan natin. Hindi tayo tanggap lang ng tanggap ng pag may nakita ka sa mall na babati sa'yo, oy sister, magandang umaga, mahaba yung buhok niya, nakapalda siya na mahaba. Say sisterin mo rin, tapos mag-uusap na kayo. Tapos oo ka na ng oo sa sasabihin. No? Maaari kang matalo. Kaya nga sabi yung ganun, we have to be fully equipped, no? Bago tayo susubo dun sa isang gera. Bago tayo pupunta sa isang gera, dapat may armas tayo. Ano yung armas ng mga Kristiyano? Knowledge of the truth. Kaalaman sa katotohanan. Kasi kung hindi mo alam yan, yung katotohanan, may makita ka dyan sa kalye na kaparehas mo ng kasuotan. Tapos makikipag sa'yo, usap-usap sa'yo, hanggang dadating kayo sa point na magdedebate kayo. Maaring bigla kang susuko o bigla kang matatalo sa kanya sa debate. Sasangay kayo, oo nga, brother, ganito nga yan. No? Doon pa lang matatalo ka na. That's why, sabi dito ng ganun, some things are to be rejected. Hindi mo tatanggapin lahat ng naririnig mo na sabi mo ito ay kapahayagan, katotohanan mula sa ating Panginoon, sasabihin ganun ng taong yun. Siya sa atin mo kung katotohanan pa talaga yun. Kaya ang i-encourage tayo na palalimin natin yung pagkakaalam natin sa katotohanan. Kasi kung mababaw lang yung pagkakaalam mo sa katotohanan, na iyan lang yung katotohanan, pag dinagdagan niya ng mga hindi mo alam, ano mangyayari sa'yo? No? Mapapagano ka lang, ay oo nga, ganun pala yun. No? Magigigaw ka na. That's why it is a warning for us. And also serves as an encouraging word for us na maging maging fully equipped tayo with the knowledge. Maging equipped tayo sa lahat ng pagkakataon. No? Para malaman natin kung ano yung katotohanan, kung ano yung base ng kanyang sinasabi, kung ano yung base ng kanyang doctrine na sinasabi sa'yo, para malaman mo. Ano yung sinasabi natin anti para hindi ka maloko, no?
ano yung ine-equip ng mga tao para hindi tayo maloko, no? Kapag alam mo yung dapat mong gawin, o kapag alam mo yung katotohanan, hindi ka maluloko, di ba yun yung sabi nila? No? Kaya, ganun sa pananampalataya sa ating Panginoon. Alamin natin mabuti. Siya sa atin natin mabuti. No? Alamin natin mabuti. Bilang conclusion po, sabi dito, there are many influences in the world that causes people to depart from faith. But no one has to. No? If we love God with all our hearts, if we will love His truth with all our soul, we will not allow the opinions of men, we will not allow the doctrines of false and evil to lead us astray. No? Kaya nasabi ko nung ini-encourage tayo na alamin nating mabuti. Maging matalino tayo sa kaalaman ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. No? Kasi walang kwenta yun yung talino natin kung sa tayo lang. Kaya dapat alamin natin maigi yung kalooban ng ating Panginoon. At sa ganoong kaparaanan lamang, masusunod mo yung nais ng ating Panginoon. Sa ganoong kaparaanan lamang, magiging kaaya-aya yung paglilingkod mo. No? Kung mamahalin mo yung gawain para sa ating Panginoon, mamahalin mo yung ginagawa mo, and you came to the knowledge of truth. Kung alam mo yung katotohanan na nais ng ating Panginoon, doon mo lamang higit na masusunod, doon mo lamang higit na magagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Nawa po ay meron tayong matutunan sa ating aral. Ito, hinihiling ko na po sa bawat isa na tayo na kung lahat ay tumayo para sa pagkakataon ng ating Sunday School. Tayo po yung manalangin, pangunahan po tayo ni Tita Tess. Tayo nanalangin. Ama ng Diyos, kunanda, lumapahagyan sa lahat. Salamat po, Ama, sa araw na ito, napakagandang araw na inyong pinagkaloob sa amin, Ama, upang kayo aming masumpa sa Espiritu at Pagkatunan. Salamat, Ama, sa aming pag-aralan na nagpamula sa inyong mga salita, Ama. Tulungan mo nawa kami, Ama, na not to depart from you, O Lord, not to depart from our faith, O Lord. Nawa kay tulungan mo kami sa bawat araw na aming magaganap sa aming mga buhay, Ama, ay naway kayo ang aming pagmamahalin, Ama. At tulungan mo kami, Ama, to stand for the truth, to preach, to teach, and even to live with it, O Lord, sa aming mga buhay, sa aming sa araw-araw naming buhay, Ama, naway ang katotohanan na nagmumula sa inyo, Ama, at siyang managana, Ama, at siyang maghari, Ama, at siyang mamula sa amin, Ama. Salamat po, Ama, sa aming napag-aralan. Nawa, Ama, ay tulungan mo kami manatiling nakatayo sa katotohanan, Ama, sa inyong dakilang harapan, Ama. At sa susunod pa namin mga gawain, Ama, kayo po nawa ang mag-bless nitong lahat at ang iyong banal na Espiritu nawa, Ama, ang siyang maghari sa aming kalagitnaan at siyang manguna sa bawat gawain namin, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus.